So ngayon po, sa lahat ng nakikinig, okay? So, unang-una sa lahat, okay lang po ba magre-request muna kami sa lahat ng nandito ngayon na magkaroon muna tayo ng tamang behavior sa ating gathering for this night, okay? So request lang po kami na okay lang po ba paki-off po yung mic or paki-mute muna yung mga mic ng bawat isa na nakikinig ngayon kasi para mabigyan ng daan yung talk ng speaker para at least wala tayong masyadong distraction. Pangalawa, okay lang po ba request kami na hangga't maaari naka-open cam lahat tayo na nandito kasi sa totoo lang mas maano mo yung presence natin, okay, yung ginagawa natin pag nandito ka, naka-open cam ka. Parang sa ano lang din, online class, di ba? So and then, syempre, as much as possible, iwasan natin yung mga unnecessary movement, okay? At syempre, request ko lang po sa lahat na nakikinig, although nasa kanya-kanya tayong mga bahay ngayon, kung pwede hangga't maaari, at least nakaayos tayo ng damit, di ba? Hindi naman yung tipong sinabi ko na mag-gown tayo or mag-coat. Hindi naman. At least yung tipong decente lang din kasi nakikita rin po tayo ng mga kapwa natin, mga ka-business partners din po. So at least na nakaayos lang din po tayo. Tama po ba? And then, okay, let's treat our business right, di ba? Sabi nga nila, okay, para mas maging prosperous yung ating negosyo, okay, kailangan natin siya itrato ng tama. Okay po ba yan? So, once a week gathering natin, so bigay natin yung best natin. So, as much as possible, let's all be cooperative, okay, para sa magandang gathering natin ngayong gabing ito. At syempre, hindi naman po ako talaga yung hindi po ako yung pinaka-speaker, okay, for this night. Actually, naatasan lang naman po ako para ipakilala or tawagin yung pinaka-speaker natin for this night. Okay po ba yon? Actually, yung tatawagin ko ngayon, okay, isa to sa mga nirerespetong babae sa grupo. Okay, isa sa mga resultadong tao sa grupo natin. Isa sa mga co-founder ng Savior's Power for System. Okay, so way back before, sa totoo lang, ang background neto, former small employee, sales lady, okay? But doing this business, grabe, no? Nabago yung buhay niya dito kasi bakit? Doing this business, isa na rin po siya sa mga awardee, okay, ng Millionaires Club. Isa na rin po to sa mga na-awardan ng Car Achiever, okay? Ngayon po, nagdadrive siya ng Ford Everest, okay? So imagine ito. And then, ang pinakamagandang part po, okay, doing this business, isa na rin po siya sa mga na-awardan, okay, ng overall top earner ng buong company. Okay, so ganun na po yung achievement na nagawa niya. So, ang magandang part po nito at the young age, okay, so napaka-successful. Sabi ko nga po, isa sa mga nirerespetong tao sa grupo natin. So, sa totoo lang, marami tayong matututunan ngayong gabing ito kasi bakit? I-share niya sa atin yung mga wisdom para at least mas matutunan natin kung paano ba tamang gawin yung negosyo. So, okay? So, hindi ko napapatagalin. Alam ko ready na rin siya at nakikinig siya ngayon. Okay? So, request ko lang ulit sa lahat, paki-mute po yung mga mic ng bawat isa. Okay? Yung mute po, nandun po sa ibabang bahagi yon. Pakipindot lang po yung mic para at least maiwasan natin yung distraction. Lalo na pag nag-start na po yung talk. Yan. Okay? Or kung meron po mga co-host po, kayo na, pasuyo na lang po, paki-mute na lang po, okay? So ngayon guys, ready na ba ang lahat? Okay, so hindi ko na po papatagalin. Let's all welcome, okay? Isa sa mga co-founder ng Savior's Power for System, okay, Miss Diane Jobly. Yan, ito po siya. Yan, ikaw na po. Yan, ready na siya? Ayan, di ba? So, thank you so much po kay Sir Erwin, di ba? Pogi talaga ni Sir Erwin, no? Kahit sa angulo tignan, no? Yun, no? Nakagat-labi pa. Oo, di ba? So, ayan, actually, mag-share screen na ako para at least habang ini-introduce ko po yung sarili ko, makita nyo yung pinaka-ano ni... May nakikita po ba kayo sa screen? Yes, meron. Yung kaseksihan ko po ba nakikita niyo dyan? Yun. Okay, so, ayan. Yan. Okay. Wait lang, try ko lang po kung magne-next. Nagne-next po ba? Hindi. Hindi, no? Sige, wait lang. Ayan, nagne-next po, no? Yes. Yan, okay.
So, una sa lahat, before ko po i-introduce, okay lang ba maging thankful tayo and then maging grateful tayo ngayong araw na to kasi hindi lahat ng tao nabigyan ng chance, 'di ba, na maka-attend ngayon kasi sa totoo lang po, we're so blessed kasi yung team natin, yung Savior's Purpose System po, 'di ba, very consistent, 'di ba, sa pagkakaroon ng ganitong klaseng gathering. Kaya sa lahat po ng bago na nandito, 'di ba? So first of all po, gusto ko lang po kayong i-welcome ng bonggang-bongga, 'di ba? So welcome po sa Savior's Purpose System. And then of course, congratulations po kasi ulitin ko, hindi nga po lahat ng tao na nakakita ng ganitong opportunity ay nakapag-start up na sila. So tayo po, nandito na tayo sa negosyo, 'di ba? Certified member na tayo and nakakapag-start na po tayo. 'Di ba? So actually, introduce ko po yung sarili ko. So good evening po sa lahat. Good morning sa mga OFW. 'Di ba? Kasi yung Savior's Purpose System nakaka-amaze kasi alam niyo sa totoo lang, worldwide na po talaga tayo tama po ba? So Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad, 'di ba? So even mga OFW talaga nga ginagawa yung negosyo na meron tayo ngayon. Actually, yan po before ako mag-start, okay lang ba maglambing? So alam ko may mga extracurricular activities tayo diyan, may mga cellphones tayo na hawak, may mga laptop. Tama po ba? Baka naka-on pa yung TV mo, baka nasa sala ka or baka nasa kwarto ka. So okay lang ba maglambing po ako personal si Miss Dayan? Gusto ko po sana makapag-focus tayong lahat kasi sayang yung data, sayang in-invest mong load kung hindi ka magpo-focus sa gathering na to. Tama. So wag po kayo mag-alala. So sulitin natin yung oras nyo. Ibibigay ko po yung best ko to inspire and to motivate everybody na mas itodo yung negosyo na meron tayo ngayon. 'Di ba? So sa akin lang po, mas maganda makapag-focus po tayo and then focus ka sa screen, focus ka sa pakikinig. 'Di ba? Mamaya mo na i-entertain yung nasa paligid mo, 'di ba? Nagda-drive ka ngayon, mag-stop ka muna, at least makapag-focus ka, 'di ba? At least safe po tayo, yung mga nasa labas. And then yung iba kasi alam ko nasa sala yan, 'di ba? Nanonood ng TV, yung mga kapamilya mo, kapuso mo diyan, 'di ba? So much better po, hanap ka ng location mo na tahimik. At least maging sagrado man lang yung 1 hour to 2 hours mo ngayong gabi na to. For sure po ako hindi ka po magsisisi, 'di ba? Kasi meron akong baka sakali na kapag focus ka ngayon, baka marinig mo sa akin mismo and mamaya sa isang speaker natin, yung kulang na lang sa'yo para maging successful ka po sa negosyo natin. Okay? So, medyo silosa po kasi ako Gusto ko po nakatingin kayo lagi sa akin sa screen nga lang. 'Di ba? Okay, ayan. So, yan po. Introduce ko po yung sarili ko. So, my name is Diana Jobli po. Actually, former sales lady po ako sa mga hindi po nakakaalam. Okay? Hindi na nga lang po mukhang sales lady ngayon kasi nakagown po ako dyan Tama? So, yan. Actually, yung iba, baka po kasi iniisip nyo, no, na ay si Miss Dayan kasi may pera na yan before Before pa nag-start yan sa negosyo, may pera na yan, may kotse na yan. So, sa mga nag-iisip po ng gano'n, nagkakamali po kayo. So, ako po, nag-start po ako sa scratch. Tama? As in, wala po. Even pang join that time, wala po talaga. So, ayan po. Gusto ko lang maintindihan ng lahat and baka sakali ma-motivate ka. Graduate po ako ng magandang kurso. So, medical course po ako, midwifery po ako. Okay? Pinag-aral ako, ginapang ako ng parents ko, ng mga kapatid ko. Diba? Sabay-sabay pa kami ng kuya ko, ate ko, 3 kaming college that time. So, literal, yung mga kapanahunan po ng college ko, andyan yung marami akong part-time. Andyan yung nagpa-part-time ako sa iba't ibang store, nagbo-model-model, nagpo-photoshoot, indie film, di ba? So, nagda-direct selling na ako before pa lang, high school pa lang po ako, college pa lang, like ng mga Evo, Natasha, Boardwalk, di ba? So, baka familiar po kayo doon. So, dati ko na pong ginagawa yung mga ganung gawain. Kasi nga po, syempre, lack of financial tayo and para ma-sustain yung pag-aaral ko, makatapos ako, talagang ginapang po namin ng family ko yan. So, yun po, sobrang proud ako kasi graduate ako ng midwifery. Yun nga lang, eto yung kwento, di ba? Bakit naging sales lady si Miss Dayan? So, imagine niyo po, from being graduate po ng midwifery, okay, na-turn into sales lady. So, ang layo. Tama? Nag-cross yung landas. So, in short po, yung pagiging sales lady po, hindi ko po yan linya dati. Kaya lang, syempre, pag ikaw yung tipo ng tao na ang gusto mo kumita ng pera, as long as legal, marangal, 'di ba? Pwede mo siyang linyahin. Kasi noong mga panahon ko, ang thinking ko lang naman is wala na akong pakialam kahit hindi ko linya yung maging trabaho ko. Kaysa mag-antay ako na mag-antay na maging midwife ako sa isang hospital,
sa libo-libo na gumagraduate ng mga panahon namin. Diba? Yung iba nga 3 years nang graduate until na wala pa din trabaho eh. Bakit? Kaantay nila. Diba? Na maging linya nila yung trabaho na gusto nilang pasukan. So the more na nag-aantay po, mas tumatagal yung blessings, mas hindi tayo nagkakaroon ng income. So yun po ang naging mindset ko dati, wala akong pakialam, kahit hindi ko linya to, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Diba? Ayan, tanga-tanga ni Dayan. Kasi may mga ganun akong friend before, ano ba yan? Midwife ka, tapos naging stay safety ka, let ng sahod mo. Diba? So, wala na po akong, wala akong pakialam sa kanila. Basta ang goal ko, magtrabaho, kumita, at makatulong po ako sa family ko, literal. Diba? So, ganun po yung mindset ko. And then, sobrang grabe po yung prayer ko nung time na yun kay Lord. Nabigyan niya ako ng opportunity. Diba? Opportunity na magkaroon ako ng chance na kumita, mabago buhay, makatulong sa family, and yung opportunity na gusto ko sana ay makatulong pa ako sa maraming tao. So, actually, merong isang anghel na ginamit si Lord bilang instrument po nung time na yan. So, way back 2015, 2014, ganun. So, meron akong isang naging customer sa area ko. Actually, ang work ko po dati, ito, kung makikita nyo po dyan, di ba, nakapost ako na nakaganon. So may kwento po yan, di ba? Pakinggan mo, baka makarelate ka. And andyan sa screen si Miss Maxine Magalona, di ba? Andyan si Elmo Magalona, ex ko po yan, di ba? Ex-boss ko po, okay? So sila po yung mga naging boss ko dati. Matagal po ako sa kanila, actually 1.5 year ata, o magto 2 years. And ang sahod ko po dati is 300 per day lang. Imagine niyo 300 per day. Walang bayad yung OTTY ako that time. Nag-duty ako from 9 a.m. Diba? Nag-out ako 10 p.m. na. So, ganun po ako kasipag sa trabaho ko. And nag-rubing ako niyan. Halos lahat ng Robinson sa area po, napuntahan ko kasi yan ang mga branch na mall na hawak ng Magalona family. So, meron silang negosyo na clothing company, which is yung tinatawag natin na FMCC. So, ang tagal ko po dyan. And then all of a sudden, may taong lumapit sa akin. So, hindi ko po ina-expect na siya na pala yung sagot sa mga prayers ko kay Lord. Na bigyan niya ako ng opportunity na magkaroon ako ng chance na kumita at makatulong pa sa mas maraming tao. So, yung picture na nakikita niyo po dyan, titigan mo, di ba? So, nakaganon ako dyan. Actually, hindi naman talaga kotse yan. So, display lang yan sa mall, sa Robinson that time. And ang sabi sa akin nung lalaki na lumapit sa akin, baka daw gusto ko po ng part-time. So sabi ko, paano part-time po ba yan? Sabi niya, actually may tsura ka. Diba? Hindi niya po diniretso na maganda ako. So nag-expect kasi ako na sabi niya, ang ganda mo ma'am. Diba? Ang sabi niya lang po sa akin, may itsura ka naman. So pwede ka sa company namin. So actually marami siyang in-offer modeling, keme-keme. Kaya yun po yung picture na yan, nakaganyan ako kasi pinag-sample niya ako ng modeling that time. So, yun yung kwento ng picture. Kasi yung iba natatawa, bakit nakaganon ka sa kotse? Diba? And then, actually, sa mga di po nakakaalam, diba, yung tao na ginamit sa akin ni Lord na instrument para makita ko po ang Savior's Piper System, walang iba, kundi po si Sir Erwin Pradia. So, siya po yung pogi na nag-host kanina. Siya po yung pogi na nag-intro sa akin. And sobrang blessed ko po, nakilala ko yung taong yan. All the strangers po yan na lumapit sa akin sa selling area. Hindi ko po yan personal nakakilala. Nagkaroon lang kami ng matching na tinatawag kasi bakit? Registered nurse po siya. So, doon niya nakuha yung loob ko kasi nga midwifery ako. Kaya lang, ang question niya, bakit andyan ka? Diba? So, doon kami nagkaroon ng conversation, and then all of a sudden, na-share niya po sa akin yung negosyo. So, hindi ko ina-expect na ganun kaganda yung Savior's Piper System po ng mga panahon na yan. So kung makikita niyo po sa screen, tignan niyo yung tsura namin ni Sir Erwin. Diba? Sobrang iitim pa namin, ang papayat pa namin. Diba? Yung braso ko lang yung malaki. Diba? Payat ako pero ang laki ng braso ko. So sobrang dami ng ginagawa araw-araw. Diba? Ayan si Sir John Lee, sobrang payat din po niya before. Diba? And kung i-compare mo, diba? Ang layo na po ngayon. So actually, mamaya may share ako sa inyo. Ayan, so yon. So that's the time po na na-explain sa akin ang marketing plan, how it works, paano kikita, paano gagawin ang Savior's Piper System. Sobrang dali lang po talaga. Kaya po, nung time na na-explain sa akin ni Sir Erwin, nila Sir John Lee, ni Sir John Mel, pinakilala pa ako kay Sir Mark, o diba, sino ba naman ang hindi mag-join? Diba, bukod sa sobrang ganda ng negosyo, ang popogi ng ating mga mentor, diba? Kaya alam mo yun, kahit po hindi ko naintindihan,
na on that night, dahil tinanong kasi ako nila, sabi po nila sa akin, nagustuhan mo ba yung negosyo? Siyempre, ang sagot ko, oo. Ang next question nila, kaya mong simulan ngayon? Kailangan mo lang mag-fill up, ganito, ganyan. So ako naman, siyempre, fill up ako. Pakitang gilas ako sa kanila, ang cute nila that time, ang pupogi di ba? Tapos, hindi ko po ina-expect, di ba, matatawa ka sa story, hindi ko po ina-expect na kailangan ko na palang bitawan yung 8998 na yan. So, in-expect ko lang, magsa-sign up, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, naintindihan mo ba talaga yung negosyo? Sabi sa akin nila, Sir Mark, that time. So, doon ko po na-realize, ay, okay, kailangan pala lang 8998. Paano po yan, mga sir? Wala po akong pera. Diba? So, ako po yung typical na na-invite. Baka may kagaya ako dito, na wala po akong pera that time. Nung na-explain po sa akin yung Savior's Power for System. Kaya lang, uulitin ko po kaya lang, hindi po kasi naging hadlang sa akin ang puhunan na ilalabas ko. Kasi kung tutuusin, yung 8998, hindi naman talaga siya puhunan eh. Tama ba? Ang naging thinking ko po that time and na-realize ko noong mga panahon na na-invite nila ako, na-explain sa akin, na-realize ko po na yung 8998 hindi siya puhunan, kundi magiging stepping stone ko siya para maging part ako ng Savior's Power for System, and through this, mangyayari po yung mga bagay na hindi nangyari sa akin dati. So ano yun? Yung pagiging successful sa buhay ko. Diba? Kaya sabi ko, yung 8998 sa totoo lang, wala siyang value kung tutuusin eh. Saan ka nakakita ng negosyo na mag-i-start lang siya from 9,000? Diba? And sobrang nabaliw ako. Bakit? Bukod sa produkto po na nakuha ko na free, diba? And na-dispose ko yung products na yan. Diba? So, pinangutang ko man yung 8998, hindi ako nahihiya ng utang that time kasi alam ko sarili ko, babayaran ko. Pangalawa, hindi ako natakot gumawa ng paraan at mag-start sa negosyo. Kasi bakit? Hindi ko naman sasayangin yung pera eh. Tama po ba? Ilalaan ko sa mas maganda, ilalaan ko yung 9,000 ko ng mga panahon na yan sa tama. And alam ko, yung 8998 na yan ang magiging way para mabago at makaangat sa hirap ng buhay nung mga panahon na na-invite ako. And sobrang bait ng Panginoon kasi lahat ng expectation ko, lahat ng ini-imagine ko dati, hindi pa man po lahat binibigay sa akin ngayon, pero majority po, 'di ba, ng pinapangarap kong buhay, nangyari po talaga siya. And hindi lang sa akin. Even po yung family ko, 'di ba, yung mga kasamahan natin sa negosyo, sobrang layo na po ng buhay namin compare po dati. 'Di ba? And sobrang blessed ako, sobrang thankful ako kasi naging part po ako ng Savior's Power System. Parang ikaw ngayon. Sa lahat ng bago, 'di ba? Nag-uumpisa ka pa lang. So mas kiligin ka, mas ma-excite ka, mas bilisan mo, 'di ba? Mas seryosohin mo na agad habang bago kay negosyo kasi the more na mas siniseryoso mo siya habang bago ka, mas napapabilis ang pag-asenso mo sa negosyo na meron tayo ngayon. 'Di ba? Kasi ganun lang din po yung ginawa ko po nung mga panahon ko, 'di ba? And then ayan po, andyan si Sir John Lee. Actually, sila po nila Sir Erwin ang literal nag-build sa akin, nag-mold as a leader, as a female leader, as a co-founder ng negosyo natin na to. So, 'di ba? Hindi ko na-expect na ganun sila ka-consistent, ganun sila ka-dedicated. Actually, si Sir John Lee, kita niyo naman, 'di ba? Nasa gitnang picture, ayan. So, bukod sa business partner po siya, bukod sa business partner ko po, 'di ba? So, ayan, naging part din po namin yung isa't isa sa real life. Okay? So, naging mag-partner kami, awa ng Diyos, almost ilang taon na din po kami, 'di ba? And mamaya may i-share ako sa inyo sa lahat ng may partner dito, 'di ba? Ayan. And then, okay. Miss Dayan, paano ka nag-start? Kasi maraming nagtatanong, paano mo nasimulan, paano mo nagawa yung negosyo, paano ka naging ganyan, di ba? Yung iba nga, how to be you pa, di ba? Yung mga ganong question na simpleng tanong. Pero, hindi nyo po alam sa simpleng tanong, napakalalim ng mga bagay na pinagdaanan. Bakit? Paano malalim? Hindi naman siya yung thinking mo na mahirap yung negosyo, hindi po. Diba? Kasi bakit? Yung negosyo po, nag-start ako as part-timer. And can't you imagine, bilang part-timer ko po, na sinimula yung negosyo, yung income po ang bilis na grow, yung negosyo ko po ang bilis umangat, diba? And yung mga bagay na gusto kong mangyari, ang bilis ko po nakuha. Ganun po kadali ang negosyo na pinasok natin ngayon. Bakit? Right after ko na mag-start dun sa one account, 2 days, right after nun, in-explain nila sa akin yung multiple accounts. Which is, alam ko, marami na na-explain nandito. Yung iba nga, for sure ako, 15 accounts na din kayo. Actually, nagulat ako nung mga panahon na yon kasi ang ina-expect ko po is one account lang. Kaya lang, ang question nila sa akin, gusto mo bang kumita ng malaki?
Gusto mo ba ng mabilisang kitaan at mas malaking potential na kitaan? Sabi ko, oo naman. Paano? Okay, yun po yung tanong ko, paano? So doon po na-explain sa akin nila Sir Jalny, nila Sir Erwin, yung 15 accounts na tinatawag natin. And hindi ko po ma-imagine until now, 'di ba? Sana pala nasama ko sa screen. Hindi ko po ma-imagine. Imagine niyo na-invite po ako, wala po akong 8998. Kaya sa lahat na na-invite dito na wala kang 8998, tapos in-explain sa yung 15 accounts, kapatid, wag ka po mawawala ng pag-asa. Kasi ganyan din po ako nung mga panahon ko. And hindi ko po ine-expect less than 1 week, 2 weeks. Tama? Alam ko, less than 2 weeks na-settle ko po yung 15 accounts ko. Hindi ko alam kung paano ko na-settle. Pinag-pray ko lang po, mas naintindihan ko na yung multiple accounts is the fastest way and the easiest way for us to get our first million in this business. So yun lang po yung bagay na naintindihan ko that time. Kaya grabe yung gigil ko na gawin yung 15 accounts, gawa ng paraan. So lumapit ako sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, 'di ba? Ginalingin ko yung pag-dispose ng produkto para mapaikot ko siya. And less than 2 weeks, I settled my 15 accounts. Pinapili nila ako anong plano ko sa account ko. And hindi ako pumayag na nabaraduhan po ako. Kasi first account, after kinabukasan po nakapag-add ako ng 3, and then following day po 3, hanggang sa before ako nag 2 weeks, na-settle ko po yung 15 accounts. Kaya sa totoo lang po, sa lahat ng 15 accounts dito, congratulations po, 'di ba? Kasi hindi biro ang pinuhunan natin. 135,000. Malaking pera po sa labas yan. Tama? Pangalawa, sa lahat ng na-explain na dito na hindi pa settled and hindi ka pa fully decided na gagawin mo yung 15 accounts mo, advice ko po sa'yo, dapat maging fully decided ka na. Hindi po yan para sa amin. I'm not here to convince everybody na gawin mo yung 15 accounts, pero para po sa inyo yan. Kasi bakit? Imaginein mo, once na nakapag-settle ka ng 15 accounts, pag kumita yan, ang workout natin yan, di ba? Nag-withdraw ka, nakakuha ka ng cheque, sino ba ang gagamit ng pera? Sino ba ang manginginabang ng income? Di ba ikaw, hindi naman kami. Tama po ba? Pag nagka-kotse ka through these 15 accounts, di ba? Sino po bang sasakay sa kotse mo at magdadrive? Kami po ba? Di ba ikaw at ang family mo? And pag nakapag-settle ka ng 15 accounts, dahil sabi ko kanina, this is the fastest way and the easiest way para makuha mo yung first million mo. Sino bang mag-harvest ng million mo? Di ba ikaw din, hindi naman kami. So, ulit ko, I'm not here to convince everybody. Diba? Pero ina-advisean kita personal po sa lahat ng hindi pa settled, yung 15 accounts, i-push mo na po yan. Kung kayang gawan ng paraan, mas maganda as soon as possible kasi the more na pinapatagal mo yung pag-settled ng accounts mo, mas pinapatagal mo po yung income na meron tayo ngayon. Okay naman yung one account, walang problema po doon. Pero kung kagaya kita na mas gusto ko yung mabilisan na pag-asenso, syempre doon tayo sa malakihang kitaan. And malaki ang tulong po ng multiple accounts. So may planning yan, magpaplano ka po sa mentor mo, sa mga coaches mo, kung sino man po yung nag-guide sa'yo, lapit ka sa kanila. Gawa kayo ng plano kung paano nyo po masisettle yung napaka-perfect na account natin. Okay? And ito yung advantage. So nasa screen, number 1 advantage po na nangyari sa akin nung mga panahon na yan. Kasi nga, I settled my accounts, na-workout yan, ginawa ko yung part ko, ang sabi lang sa akin, araling negosyo habang bago. And syempre, hindi naman pwede na wala kang gagawin. Diba? Hindi naman pwede na nag-invest ako ng 135, uupo lang ako sa bahay. No, hindi naman po ganun. So we work as a team, kaya madali ang negosyo. Gagawin mo yung part mo, ginawa ko po yung part ko dati, as a bago, paano ba yung bago? Diba? Paano ba gagawin as a bago? Simple lang. Always communicate to your grand uplines, to your mentors. Diba? Attend ka ng mga gatherings, attend ka ng mga trainings. And then, mag-refer ka lang po na mag-refer habang bago ka po. So, wag mong hayaan na tumatagal ka, yung nasa paligid mo, hindi natin na ma-maximize. So, kailangan natin silang ma-maximize. And napakaswerte po ng lahat ng bago. Kasi bakit? Ang gagawin nyo lang po, i-refer nyo lang po na i-refer ang kakilala nyo. So, ganun lang din po yung time na ginawa ko po dati. And ang masarap na part po dyan, okay, dahil andyan ang negosyo, andyan yung marketing plan, andyan yung grand leaders natin, mga mentors po, hindi ko pina-expect yung plano na nilatag sa akin dati. Simple lang. Once na na-settle ko yung accounts ko, ang plano po na nilatag sa akin, i-hit ko daw po lahat ng awards na meron tayo. From the basic awards, from the smallest awards, hanggang sa pinaka-prestigious award, yun po yung sinundan ko lang sa paghataw ko sa negosyo. Diba? So, andyan yung syempre, yung tamang pag-uugali bilang negosyante, bilang totoong tao sa lahat, syempre hindi mawawala yon. Kaya lang yung awards po talaga ang nakatulong sa akin. Kasi nga nakapag-15 na ako.
Yung smallest awards, andyan yung 15 Headers Club sa grupo natin, Rookie Awardee sa team natin, Eagles Club po sa kumpanya, 'di ba? And one team speaker po ako ng UNO. Actually, Luzon, Visayas, Mindanao, pinapadala po ako ng company natin, 'di ba? So, para mag-inspire, mag-talk, and mag-present ng negosyo natin. And ang masarap na part po dyan, na-hit ko din po yung Rookie Awardee. So, ibig sabihin po, isa po ako sa pinakamabilis kumita nung mga panahon ko po. 'Di ba? So, imaginein mo, next time, ikaw yung awardan ng one team. Ikaw yung awardan ng rookie. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. 'Di ba? So, sobrang sulit yung pagod. And ayan po, hindi ko po namalayan sa tulong po ng lahat ng mentors, 'di ba? Sa tulong po ng 15 accounts ko, yung binabanggit ko kanina na fastest way and then easiest way, nakuha ko po yung first million ko less than 1 year. 'Di ba? So, imagine niyo po, nag-invest ako ng 135K. Pero ang ibinalik po sa akin less than 1 year, 1 million. Tingin mo, nalugi pa ba ako sa kumpanya? 'Di ba? Hindi po. 'Di ba? So, kumbaga, sobrang sulit na na-settle ko yung accounts ko kasi yung million ibinalik agad po sa akin. Kaya alam mo kapatid, huwag mong pagdudahan, 'di ba? Wag ka na magdalawang isip na mag-settle ng ating multiple accounts. And ayan po yung patunay. So, dahil 15 accounts ako, may in-screenshot po ako na 4 na account ko. So, nandyan po yan yung patunay na kumita tayo ng million. So, my name, Diana Jobly. First account ko po, 'di ba? Yung una account ko pa lang diyan, kung makikita niyo 1.1 agad po. Neto po 'yan. 'Di ba? So less tax, less GC. So doon pa lang sa first account ko, literal nakabawi po ako ng sobra-sobra. 'Di ba? Dito na lang yung third account ko, yung 8060, 132,000. Magkano ba pinuhunan ko? 135. 'Di ba? So doon pa lang sa third account ko nakabawi talaga tayo eh. Tama po ba? So how much more pag pinagsama-sama natin yung lahat ng account ko. So literal po, hindi ko siya pinapakita para iyabang, manginggit whatsoever. Gusto ko lang po maintindihan at ma-realize ng karamihan, special po ng lahat ng bago, 'di ba? Na wag ka nang magdalawang isip na i-push po yung ating multiple accounts. Kasi imagine niyo 4 accounts pa lang po yung pinakita ko. Ang account ko po 15. Okay po ba tayo doon? And then, ayan, so sa tulong ng negosyo, dahil nakasettle tayo sa perfect account, so tinuloy-tuloy ko po yung negosyo, di ba? So ginawa ko yung part ko. Sa totoo lang, yung mangarap ka, simpleng bagay, yun po yung akala ko dati. Actually, nung na-invite ako sa negosyo na to, tinatanong na nila ako, ano yung pangarap mong kotse, ano yung pangarap mong bahay, magkano, ganito, ganyan. So wala po ako nabanggit ni isa sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Nung time po na na-invite ako po yung tipo ng tao na hindi po nangarap ng sasakyan. Kasi ilang years ako nag-empleyado sa labas. Every time po na sumasahod po si Miss Dayan, wala po talagang natitira sa sahod ko. Kaya dati, nung bata ako, nangangarap ako ng ganyan. Nung nagtrabaho na po ako, nawala po yung pangarap ko. Kasi nga, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, every time sasahod ako, paano ako bibili ng kotse? Paano ako ng sasakyan? Every time na sahod kinsenas katapusan, sasahod ka ng kinsenas, sasahod ka ng katapusan, wala na naman matitira. So paulit-ulit, 'di ba? Kinsenas katapusan, magugulat ka na lang katapusan mo na sa trabaho mo. 'Di ba? Na-endo ka na. Dahil natapos yung kontrata mo, eto tanong, anong meron? Anong naipundar? Ano na save natin? Ako wala nga akong ipon eh. Tama po ba? Kaya yung pangarap na kotse, hindi ko po talaga pangarap dati yan. Kasi nga alam ko na malabo naman talaga na mangyari, malabo nagawa ko pong trabaho dati. Kasi nga, lang po yung kaya lang, buti na lang, sumubok ako sa negosyo na to, buti na lang nabigyan ako ng chance, 'di ba? Na kumita and ginamit ko po sa tama yung naipon ko pong income sa negosyo na to. And hindi ko po na-expect na bibigyan ako ng Panginoon ng ganyang blessing. So nakapag-drive po ako ng sarili kong sasakyan. Andyan pa din po yan until now, andyan sa labas, sa parking, ginagamit ko pa din po yan. And di ko po iniiyabang, kaya ko siya pinakita. Gusto ko lang ma-realize, especially po lahat ng kababaihan na nandito. Ang kotse po hindi lang para sa lalaki. Ang kotse po hindi lang para sa mayayaman yan. Tama? Ang kotse po para po sa lahat yan. Kasi pangarap yan. 'Di ba? Lahat ng tao pwedeng mangarap, libre po yan. Huwag mong limitahan yung pangarap mo. 'Di ba? Alam mo yun, yung iba kasi, parang ako dati, 'di ba? Kakarampot na nga lang ayaw ko nga ibigay. So libre ang mangarap. Kaya lakihan mo yung pangarap mo, i-motivate mo yung sarili mo, especially po sa lahat ng kababaihan na nandito. Kasi bakit? Mas masarap pag babae ka, nakasasakyan ka. Lalo na sa mga panahon na to. Kasi imaginein mo, babae ka.
nagko-commute ka, nakadress ka, ang sexy mo, naka-heels ka, tatawid ka ng overpass. 'Di ba? Kaya ang daming tao sa labas na babae, 'di ba? Minsan na-rape talaga eh. Bakit? Naglalakad sa dilim, naglalakad sa kung saan-saan. Hinablot ng kung sino-sinong masasamang tao diyan. Eh unlike pag nakakotse ka, sobrang safe mo sa loob ng sasakyan. Kailangan lang mag-iingat ka every time na magdadrive ka. And ang laki ng advantage pag babae ka nakakotse. Tama po ba? Kasi try mo. Mag-offer ka ng negosyo sa labas. Share mo yung negosyo natin. Tapos punta ka sa meeting place nyo. Bababa ka ng sasakyan mo. Di ba ang lakas ng dating mo? Di ba doon pa lang marirealize ng kliyente mo, ay, negosyante talaga si madam, nakakotse. Tama po ba? So, hindi naman para iyabang mo sa labas eh. Kaya lang, kung papipiliin kita, ano ba yung buhay na gusto mo? Nagko-commute ka o may sarili kang sasakyan? Especially kung may anak ka. Di ba? Ang hirap pag-commute ng mga bata ah. Actually, yun yung bagay na ayoko maranasan ng anak ko. Di ba? Yung anak ko ka nakaraan nagre-request mag-MRT daw, mag-tren. Gusto daw niya matry. Kasi in 9 years niya na nabubuhay sa mundo, never pa po nakapag-MRT. Di ba? Sabi ko, ayoko may COVID, mahirap na. Tama po ba? Kaya alam mo yun, kaya kung papipiliin ka, even anak mo, tanungin mo mamaya, na ano bang gusto mo? May kotse tayo o wala? Maniwala ka sa akin. Sasabihin po ng anak mo, syempre mami, gusto ko may kotse tayo. Tama ba? And through this Savior's Power System, maniwala ka sa aking kapatid, sa lahat ng nanay, sa lahat ng kababaihan, kahit lalaki, kung sino man yun nandito, bago luma man. Kung wala ka pa man sasakyan ngayon, maniwala ka. Yung bagay na imposible na kayang makuha sa labas, pagdating sa Savior's Power System, kayang-kaya natin siyang makuha. Diba? So ayan, isang sasakyan po namin yan. Diba? And tinuloy-tuloy ko po yung negosyo, di ko po ini-expect na kahit ng mga smallest awards hanggang sa prestigious awards na po nakuha na natin yan. So, nandiyan yung Millionaires Club ko, card receiver ng kumpanya, speaker ng kumpanya, diba? Rookie award din ng kumpanya, international top earner ng buong company. So, pag sinabi pong international top earner, andun po yung 100,000 na kinikita every month. Diba? So, ang sarap lang sa pakiramdam na na-awardan ka, diba? So, alam mo yung marireceive mo yung certificate, yung trophy mo, iuwi mo sa bahay, di ba? Papakita mo sa anak mo, papakita mo sa magulang mo, di ba? Alam mo, sobrang nakaka-proud. Kasi ang maganda sa negosyo, kumikita ka na, nare-recognize ka pa. Yung pinakamagandang part doon, di ba? So, consistent top earner, and ito po yung pinakamaganda sa negosyo natin. Sa lahat po ng bago, sana ma-appreciate mo yung sasabihin ko. Makinig ka lang po sa lahat ng mentor na meron ka ngayon. Diba? Makinig ka lang, makikipag-communicate ka lang sa kanila, gagawin mo lang po yung part mo, magpaplano ka lang po palagi. Kasi imagine niyo po, ako po sobrang natutuwa ako kasi andyan si Eric, 'di ba? Sila Sir Eric, andyan sila Ma'am Gina. Si Ma'am Gina nakilala ko po yan SM Mega Mall, 'di ba? So, literal pare-parehas kami empleyado. Yan sila Sir Eric, SM Makati, si Miss Smile, supervisor ng mall. Alam mo yung nakakatuwang part, 'di ba? Imaginein mo, kumita ako, nag-international top earner ako. Actually, hindi naman yun yung trophy talaga eh. Ang trophy dyan is, kumikita ka, ang masarap na part po dyan, yung nasa ilalim mo kasi, damay-damay, kumikita din po sila. So, ibig sabihin, sa lahat ng bago na nandito, ikaw to, ang goal lang natin, yung left and right natin, yung mga taong nagtitiwala sa atin, kukunin lang po natin sila, tutulungan lang po natin sila. Diba? Yung masarap na part po dyan, hindi po totoo yung sinasabi nila na yung nauuna lang yung kumikita, yung matatagal lang yung kumikita, hindi po ganon. So lahat ng taong tumatrabaho, nakikita ng Panginoon yan. Lahat ng taong tumatrabaho sa negosyo, lahat yan ibibless ng Panginoon. Kaya hindi totoo na iisa lang ang kumikita. Tama? Lahat po tayo kumikita. Diba? Kasi imagine niyo, as top earner international, andyan sila Miss Miles, diba? Andyan sila Sir Eric, sila Ma'am Gina, diba? So sumula sa team ng ano yan, ng hybrid, diba? So ang sarap lang sa pakiramdam na hindi lang ikaw yung umaasenso. Na marami palang taong umaasenso sa tulong ng Savior's Power System. Diba? And ayan, so magandang part po dyan. So matagal ko na rin pong pinangarap yan. Simula pinasok yung negosyo na to, yung makapag-upgrade ng sasakyan. Diba? So actually, magkaiba po kami ng sasakyan ni Sir John Lee. Baka iniisip nyo, ba't puro sa akin lang? So meron din po kasi siya. Tama? So yung sa kanya po kasi, kung nakikita nyo sa mga picture, sa mga post, diba? So ang dinadrive niya po yung Mercedes-Benz. So, minsan palitan kami, ganun talaga. Minsan yung gamit ko. Pero masarap na part po kasi, imaginein mo, magkaroon ka ng choice sa buhay natin. Diba? So, ayan po, I got my second car, SUV. Diba? Kasi si Abjandi nag-SUV na yun before Montero. So, ako naman po gusto ko Ford Everest. Diba? So, Lady in Red. Diba? Ang sarap lang sa pakiramdam. Imaginein nyo, sa lahat ng babae ulit na nandito,
'Di ba? Imagine mo nagda-drive ka, ang laki-laking sasakyan. Parang ako, sobrang liit kong tao. 'Di ba? 4'10 lang ata ako eh. Pero ang sarap sa pakiramdam pag dinadrive mo yung sasakyan ganyan kalaki. Tapos ang lakas ng aircon, 'di ba? Pag nagta-travel kayo ng long drive, ng malayuan, long distance, patutulugin mo lang yung family mo sa loob. Pwede mong i-fold, pwede mong gawing higaan. Alam mo, sobrang sarap. 'Di ba? Na alam ko sa sarili ko, kung di ko ginawa yung negosyo na to, anong chance na makabili ng ganyang sasakyan? Anong chance na ma-experience yung ganyang buhay? Kung di ko po sinubukan yung negosyo na meron tayo ngayon. 'Di ba? Sobrang kumbaga ang layo talaga. Sobrang laki ng potential na binigay sa akin ng negosyo na to. Grabe po yung chance, yung buhay namin. Umikot yan almost 360 degree. From being sales lady, from being salesman sa isang mall, 'di ba, na nag-average income ng 300 per day, ang layo po talaga. And kaya alam mo yun, sobrang pinupush through ko po talaga, sobrang tiniti-up ko yung negosyo na to kasi wala kami ibang source of income, wala kaming ibang pinagkukuhaan. Bread and butter po namin ang negosyo na to. Kaya mahal na mahal po namin ang Savers Power System. 'Di ba? And ayan po, sa lahat ng bago, 'di ba? So, ba't ko siya sinama sa screen? Ayan, nandiyan si Ma'am Shen na nakikinig din siya, 'di ba? So, gusto ko lang maintindihan natin na yung negosyo natin as a bago, 'di ba sabi ko po kanina, simulan mo sa referrals habang inaaral mo yung negosyo. Tama? Minsan kasi, ang thinking natin, tsaka ko na lang i-invite yung mga top market natin pag kumita na tayo. Tama po ba? Uulitin ko, baliktad dapat. Ang mindset natin, lahat ng top market na nasa paligid natin, dapat ang goal mo, makuha mo na. Dapat ang goal mo, ma-refer mo na sa mentor mo. Dapat ang goal mo, mapresenta na natin sila. Kasi bakit? Lahat ng top market na tinatawag natin, yan po yung mga potential na mabilis makakapag-put up ng 135,000. 'Di ba? Mabilis ka usap, 'di ba? Kayang yung potentiality nandun talaga. Gusto ko lang i-remind yung lahat po na nandito, lahat ng bago or luma man. 'Di ba? Baka meron ka lang sa paligid mo na top market, kunin na natin sila. I-refer mo na, screenshot mo na sa kanila. So actually marami po ang top market. Yun po yung mga tinatawag natin na professionals market po natin. Bukod yung mga uniform personnel natin, di ba? Andyan yung mga teachers, engineers, manager, mga supervisor, mga negosyante sa labas. So kasi ang Savers Power System, ang dami na eh. So kumbaga all walks of life nandito na po. Kaya alam mo yun, sabayan mo lang. Tama ba? Kasi ganun po yung nangyari sa akin. Kasi imaginein mo, sales lady ako eh. 'Di ba? Gusto ko lang ma-realize mo, sales lady ako nung na-invite. Pero bakit may ganyan ako organization sa team ko? 'Di ba? Bakit ako nakapag-organize ng ganyan team? Na iba-iba, all walks of life nandiyan. May teacher ako, may engineer ako, 'di ba? May mga accountant din tayo, may mga OFW tayo, may mga negosyante tayo. Tama? May mga uniform personnel tayo sa team ko. 'Di ba? So alam mo yung nakakatuwang part kasi bakit? Way back before, sales lady ako eh. Wala akong kakilalang police. Wala akong kakilalang army. Wala akong kakilalang negosyante talaga. Di ba? So kumbaga sa lahat nandito, buksan mo lang yung pinto mo. Always open your door sa lahat po ng mga opportunity na pwede natin makuha. Kasi sabi nila, ang opportunity, bihira po kumatok yan. Tama ba? So once na kumakatok sa opportunity, once na nakita mo, opportunity to grab lang ng grab ng grab. As long as legal ang ginagawa natin, marangal at makayos, wala pong problema. Nagkakaintindihan po, wag matakot mag-offer, wag matakot mag-share ng negosyo, especially sa malalaking tao, sa mga top market. Kasi bakit? Wala kang dapat ikahiya sa negosyo. Wala tayong dapat ikatakot sa negosyo. Legal po tayo, very legit affiliate marketing. Diba? Affiliate na online negosyo po tayo. Sobrang legal. Kompleto tayo sa mga requirements. And hindi natin lolokohin ang tao na magtitiwala sa atin. Bagkos, tutulungan natin sila na mas kumita pa ng additional basket of income. 'Di ba? Kaya wag po kayong matakot, wag kayong panghinaan ng loob, 'di ba? Alam mo yung laban lang. Sabi nga nila, laban ka lang ng laban, grab lang ng grab ng opportunity. 'Di ba? So laging ganun ako po kasi ganun mindset ko eh, 'di ba? And ayan, so ilan yung sa mga transactions, 'di ba? So ba't ko sinama? Actually, sa lahat ng bago, alam ko nahihiya ka pa mag-post. Kapatid, online negosyo po tayo. So, wag kang mahiya mag-post. Wag kang mahiya gumawa ng video. Alam mo, parang vlogger ka na minsan. Diba? Wag kang mahiya mag-screenshot ng mga ganyan. So, actually, maraming advantage yan. So, pag pinost mo yung mga transactions natin, yung mga new sign-ups natin, malaking tulong yan sa'yo bilang bago kasi yung nasa Facebook friends mo, makikurious sila. So don't worry, from the basic step po, pagdating sa posting, ituturo po sa atin ng mga mentor natin yan. Pakinggan mo lang sila,
lapit ka sa kanila, paano ba ma-maximize yung mga ganyan transactions, di ba? So, yung iba kasi medyo mahihain pa sa camera, di ba? Hindi sila pala post. Ganyan din po ako. Kung i-roll mo yung wall ko sa FB, wala ka po masyado makikita na post tungkol sa buhay-buhay, ganito, ganyan, yung mga personal na ano. It's more on negosyo po yung ano ko ngayon. Kung makikita niyo po yan. So, lahat ng transaction, bakit? Para makapag-attract ako ng curious sa kasi bakit? Marami po actually ang daming inquiry. 'Di ba? Sa Messenger pa lang, ang daming inquiry po. 'Di ba? Kasi naku-curious sila, uy, ano yung negosyo mo? 'Di ba? So sa lahat ng bago, mas kailangan natin siyang gawin. 'Di ba? Huwag kang mahiya. Pangalawa, laking tulong 'to, 'di ba? Kasi minsan pag may mga sign-ups ka, 'di ba? Namomotivate po yung mga kapwa member natin. So ba't din kami nagpo-post sa GC, hindi para iyabang na may sign-up ako ngayon, may 300,000 akong PIN ngayon, may 400,000 tayo ngayon, may 30,000 tayong sign-up ngayon, hindi para iyabang sa co-members natin. This is, ang purpose po niyan para ma-motivate and then ma-push po lahat ng member natin na tumarabaho din lahat. Kasi bakit? Ba't ka ba, kunyari, ito na lang, first, natin, 224,000. So bakit ba tayo nagkaroon ng 224? Literal, na-motivate ako sa PI ng iba. Diba? Na-realize ko na, uy, sila nga nagagawa eh. So mas kaya natin siyang gawin. Tama po ba? So ganun dapat as a bago ang mindset natin. Kung nagagawa ng karamihan, nagagawa ng matatagal, galing din naman sila sa pagiging bago, mas kaya mo po siyang gawin. Kasi bakit? Kami po, noong mga panahon ko, especially po ako, kumbaga sa daan, baku-baku pa po yan. Kaya lang, ilang years ang dumaan, lahat ng tama, lahat ng maganda, sinettled namin, pinalansya namin ng plano, pinaganda ng pinaganda, lagi nag-meeting every week, consistent nag-meeting everyday halos, diba? So wala kang ibang goal as co-founder ng Savers, wala kami ibang goal, kundi pagandahin at pabilisin po yung pagiging successful ng lahat ng nandito. Kaya maswerte kayo sa lahat ng bago na nandito kasi bakit? Yung daan po kasi plansyado na. So dire-diretsuhin mo lang siya, focus ka lang sa negosyo, 'di ba? Wala naman issue kung part-timer ka ngayon or full-timer ka ngayon eh. Kung part-timer ka, so kailangan lang ma-maximize natin yung 24 hours mo, 'di ba? During office hours, wag mong kalimutan yung responsibilidad mo sa trabaho mo. Gawin mo 'yan, 'di ba? And right after yung office hours mo, that's the time na ilalaan mo naman yung effort at oras mo sa negosyo. Kasi bakit? Hindi naman po sa pagiging unfair or I'm not against sa pagiging employment natin, dyan ako galing, di ba? So, sabi ko nga sa sarili ko, grabe yung effort ko, grabe yung oras ko, grabe yung commitment ko before sa trabaho ko, pinayaman ko ng sobra yung mga boss ko dati, ginalingan ko dyan, tinodo ko, pero end of the day, hindi naman ako umasenso. Nakasurvive lang, di ba? Nabuhay lang talaga. Pero hindi naman kasi ang buhay kasi sa totoo lang, hindi naman yan pahabaan, tama po ba? Ang buhay pasarapan po yan. So kung kaya mong ibigay yung best life at deserving na buhay ng family mo, ibigay mo po. 'Di ba? Kasi ganun po yung naging mindset ko talaga literal. Alam mo yung kaya naging thinking ko, kung ginalingan ko sa trabaho ko, kung sinipagan ko sa trabaho ko dati, mas gagalingan ko dito. Mas sisipagan ko dito. Kasi bakit? Eto, sariling negosyo ko, pag yumaman to, tumodo to ng income, nakabawi ng malaking literal, nakuha lahat, ang manginginabang po end of the day, ako at ang family ko. Diba? Kaya sa lahat ng part-timer na nandito, so inuulit ko, gawin mo yung part mo, responsibility mo during office hours mo sa work mo. Pero, please lang po, mas itodo mo dito, diba? Mas grabihan mo yung effort na ilalaan mo dito. Kasi ito yung magbibigay sa ng malaking chance talaga. Diba? And then, ayan po, so gusto ko lang ipakita, hindi rin para iyabang. So last January po yan before mag-lockdown. So I earned 114,000. Actually, last January po, yun yung time na 1 month pregnant ako niyan. So, ang magandang part sa negosyo, tingnan nyo sa umpisa, nabanggit ko kanina, aralin negosyo, andyan yung magre-refer ka. So in short po, para mas maging summarize, ang negosyo sa umpisa magtatanim tayo. So ulitin ko, magtatanim tayo, pero ang itatanim po natin dito is mangga, hindi munggo. Kasi pag munggo, bukas tumutubo agad eh. Tama ba? Ang mangga ilang years, tataniman, naalagaan mo. Diba? Pero after ilang taon na namunga yan, alam mo yun, grabe yung hitik ng bunga. Diba? So, sobrang grabe yung harvest na mangyayari. So ganun po yung nangyari sa akin sa negosyo. Kasi imagine niyo po nabanggit ko kanina, pregnant ako ng January. First ano po yun, 1 month pregnant po. Kaya lang, ang magandang nangyari po kasi sa akin, so may purpose yan si Lord. Imagine niyo po hindi na po ako nakakahataw niyan masyado. Bihira na po ako mag-office niyan, hindi pa lockdown yan kasi medyo maselan po yung pagbubuntis ko, di ba? So, pero ang magandang part dyan, dahil nga nagtanim dati,
'Di ba? Dadating po talaga sa time. Kung dati grabe effort ko, grabe yung oras ko, grabe yung commitment ko, 'di ba? Kumikita, and habang tumatagal ka kasi sa negosyo, the more na tumatagal ka dito na mas siniseryoso mo siya, mas lumalaki po na lumalaki yung income natin. And ang masarap na part po na nangyari sa akin, imagine nyo po kahit hindi ko po nabigay yung effort ko noong January, hindi ako nakakatodo dyan, bihira ako mag-opisina niyan, pero binless pa din po. Kasi bakit? Yung pera na po yung gumalaw. Diba? So imaginein mo, may income ka pa rin na 114,000. Kasi bakit? Uulitin ko, dati nagtanim na kasi tayo eh. So kahit hindi ko na nagagawa yung grabing effort at oras dati, nung time na po na yan, kasi nga maselan yung pagbubuntis ko, kumita pa din na 114. Diba? So, kaya sa lahat ng bago, ngayon, wag kang mapagod magtanim, wag kang mapagod mag-training, kasi talagang darating sa panahon darating talaga yung panahon na kahit wala ka ng effort, kahit kukunti na lang yung effort mo, yung income mo malaki pa din ang ibibigay sa'yo. Tama ba? Yun lang po yung naging advantage ng pagtatanim. So, January, pagdating ng February, ayan po, so 144,000. Yung February na po yan, actually, second week ng January, naoperahan na po ako noon. So dahil buntis ako noon, magto 2 months pala yung tiyan ko noon, ectopic po yung pagbubuntis ko, kaya sobrang selan, so no choice po. Nag-collapse pa nga ako niyan sa SM North, papuntang condo namin sa The Grass. Diba, kasama ko pa yan sila Miss Ann, sila Miss Jane at that time. So wala, yun yung plano ni Lord. So alam mo yung nakakatuwang part pa din po kasi ang galing talaga ng Savior's Power for System. Kasi imagine mo, January 19, naoperahan ako, may 140. Kahit gumastos ako ng 200,000 sa hospital po noong mga panahon na yon, 'di ba? Pero baby, nabalik pa rin na income. Wala na po ko halos effort diyan. January 19, bed rest na po ako niyan. Pagdating ng February, bed rest pa din po ako niyan. Kasi kaka-opera ko lang po ng January 19. So literally hindi makakilos, nakahiga lang, nasa condo lang po, 'di ba? Even pag sa cellphone, pinagbawal sa akin yan. Kasi nga, baka mag-goes into, ano tawag doon, parang depression. Kasi nga, syempre matagal ako nag-antay ng second baby, hindi nangyari. So dahil nangyari, bigla naman kinuha. So alam mo yung minsan, dumadating sa punto na akala mo, ikaw na yung pinakamalas na tao sa buong mundo. Na akala mo napaka-unfair ng Panginoon sa'yo, pero hindi talaga eh. Diba? Ang Panginoon hindi naging unfair yan eh. Kasi alam mo yung nakakatawang part, sobrang na-amaze ako sa negosyo eh. Bakit? Totoo siya talaga. Totoo na habang tumatagal ka, lumalaki income mo, and habang tumatagal ka, dahil tinrabaho mo talaga siya dati, diba, grabe yung dedication ko before, dumating talaga sa punto na wala na po akong ginagawa dyan. Pero binigyan pa rin ako ng Savior's Power for System, ng chance na kumita ng almost 150,000. January, February, almost 300,000 po ang binigay sa akin ng negosyo na to. Pero, never ako nagpunta ng office. Never nila ako nakausap. Minsan pupunta lang talaga sila sa condo, bibisita. Diba? Pero yung ganito na nagtutok ako, na nag-share ako, na nagpe-present ako, wala po talaga. Pero may chance kang kumita. Yun po ang pinakamaganda sa Savior's Power for System. How much more ngayon na ang negosyo natin is online na. Diba? Dahil sa pandemic na nangyari. So mas pinadali po ngayon literal. And ayan po, ito na po yung quarantine income. Sa totoo lang po, nung time na nag-start ang pandemic, yung transition na nangyari na to, hindi naman lahat pinangarap, hindi natin na-expect. Kaya lang, even ako, personal po, aminin ko, nag-worry ako nung mga time na yan. First week ng pandemic ko, nag-worry talaga ako yan. Kasi iniisip ko paano yung negosyo, ganito, ganyan. Hanggang sa nagkaroon ng branding, nagkaroon ng magandang plano, nag-meeting na, oo nga naman, hindi naman talaga totally 100% affected ang negosyo natin compared to the other business sa labas eh. Tama po ba? Alam mo, napakaswerte ba din po natin? Bakit? Akala nung iba, yung Savior's Power for System, yung ganitong klaseng negosyo, dahil pandemic, ang akala po ng karamihan, isa po tayo sa nalugi, isa po tayo sa nag-collapse, and isa po tayo sa nagsara. Nagkakamali po sila. Alam niyo po, ako, sabihin ko sa inyo, until now, kinikilabutan ako kasi yung nangyayari sa atin, grabe. Yung sales, yung kinikita nung hindi pandemic, 'di ba? Nag times 3, times 4, times 5 po during pandemic. So hindi ko naman na sinasabi na sobrang saya ko, 'di ba? Kasi kumikita tayo ng malaki during pandemic. 'Di ba? Nalulungkot ako in a way kasi bakit? Sobrang dami pong negosyo sa labas na nag-collapse. Kaya lang, we're so blessed and napaka-grateful ko po, even lahat ng team natin, lahat ng mentors natin, kasi hindi tayo ganun ka-apekto ng pandemic na yan. So may chance ka pa rin na kumita.
Kasi ayan, quarantine income, nasa Bicol kami niyan, na-lockdown kami dyan, naabutan kami ng announcement ng lockdown, di kami agad nakabalik, pero may income pa din, kahit wala ka nang ginagawa, may kita pa din, di ba? So, alam mo yung nakakatawang part kasi nga, sa lahat ng bago na nandito, di ba? Kaya mas itodo mo, kasi napakaswerte mo na sa savings purpose system ka. Kasi imagine niyo po, mamuhunan ka ng 135,000 sa labas, o tatanungin ko kayo, ano yung negosyo na pwede mong gawin? Puhunan mo 135,000 during this pandemic. Diba? Yung iba nga, mga big companies, halos lahat nagsasara na. Halos lahat nag-collapse. Halos lahat nalugi. Pero ang puhunan nila, grabe kapital, milyon. Hindi pa nga yung ibang mga fast food dyan, mga Jollibee, di ba? Hindi pa nga lahat nakabawi yan sa pinuhanan nila eh. Tapos nag-collapse. Tama ba? Kaya sana ma-realize natin na lahat na nandito, na nag-135 ka na puhunan, kailangan lang natin siya i-work out para kumita. Kasi andito na, may chance ka na kumita kahit pandemic. Kaya mong kumita ng 100,000. Yung iba nga million kinikita every month. Diba? Doon kami papunta. Doon tayo pupunta lahat. Kailangan lang maging consistent tayo. Diba? Kaya alam mo yung pahalagahan natin, i-treasure natin yung accounts natin, treasure mo yung 15 accounts mo. Diba? Kasi, ayan po, so sa akin lang, huwag kang panghinaan ng loob everyday. Diba? Huwag kang tatama rin kasi walang puwang sa mundo ang taong tamad. Tama po ba? Kasi sa totoo lang, bakit madali ang negosyo? Sa lahat ng bago, pakinggan mo po to ha. Bakit madali ang negosyo as a bago? You know why? We work as a team. Andyan yung leaders, andyan yung mentors, andyan yung lahat. Diba? 100% na tulong, 100% na suporta. Ibibigay po natin dyan. So bakit madali? Kasi ayan, sample po dyan sa team hybrid namin. Diba? So every time, alam mo yun, yung tulong nandun talaga, yung suporta nandun talaga, yung concern ng bawat isa nandyan talaga. Yung magandang relationship na naging pundasyon namin para mataguyod natin yung samahan natin, yung negosyo natin, nandun po talaga. Sa negosyo na meron tayo ngayon, hindi po tayo hatakan pababa. Unlike dati, nung time na empleyado kami. Diba? Kasi andun yung inggitan, dito po hindi. Diba? So the more na mas bago ka, andun talaga lalo yung 100% na tulong na ibibigay natin sa'yo. Kaya alam mo, every time may video tayo, every time na may bago, diba? Ang lagi namin sinasabi, welcome po sa Savings Purpose System. Isa po ako sa pwedeng tumulong. Totoo po yun. And alam ko, diba, lahat ng bago nakakaranas ng tulong, nakakaranas ng suporta. Baka nga isa ka sa nakukulitan na sa mga mentor mo. Kasi everyday tinatawagan ka, everyday pina-follow up ka, everyday mini-message ka. Diba? May mga ganyan kang mentor, pahalagahan mo po sila. Kasi hindi lahat ganun ka hands-on. Tama po ba? Kaya alam mo yun, mas maganda gawa tayo ng mabilisang resulta sa negosyo na meron tayo ngayon. Andyan po yung team, andyan kami, andyan yung leaders, andyan yung mentors. Diba? So magtutulungan tayo sa dulo ng walang hanggan, sabi nga nila. Diba? Hanggat hindi tayo lahat nagiging successful, walang titigil. Okay po ba tayo doon? And then ayan, gusto ko lang advise lahat ng bago na nandito. Okay, ano ba talaga yung sikreto? Bakit for how many years na ginagawa po namin negosyo? Never po kami nawala, never kami nag-quit, never kami pinanghinaan ng loob, never kami na-down, literal, na ang negosyo, normal yan, kahit saan, ups and down yan, tama ba? Kumbaga ang income, hindi naman araw-araw Pasko. Pero accepted namin yan and gumagawa kami lagi ng way. Paano laging lalakas at magiging strong ang Savings Purpose System. So, pinakasikreto po na gusto kong i-advise sa inyo at sabihin, family po. Diba? So, syempre, number one si Lord, andyan si Lord sa atin everyday, di naman mawala talaga yan. Pero talagang ilalaban mo yung negosyo na meron ka ngayon. Advice ko sa'yo, laliman mo po yung dahilan na meron ka. Hindi ka nag-join sa negosyo na to, hindi ka namuhuna ng 135,000 na to para lang sa maliliit na goal. Kasi, yung iba, may nakakausap ako, ba't ka nag-Savings Purpose System? Simple lang, bibili ng cellphone, makabili lang ng kotse, no. Diba? Nagnegosyo ka, pinasok mo yung negosyo na to, sumali ka sa Savings Purpose System, nag-invest ka ng 135,000, i-treasure mo. Bakit? Kailangan. Diba? Yung family mo kasi nag-aantay yan sa'yo. Tama? Nag-aantay yan ng resulta na alam nila, nasa Savings Purpose System ka na, dahil member ka na dito, may chance ka na pwede kumita ng malaki para mabigyan sila ng masarap na buhay. Kasi ako na lang muna, wag na yung partner ko, ako na lang. Grabe yung gigil, grabe yung, alam mo yung grabe yung effort, grabe yung mind ko as in. Baka hindi mo masabayan yung laman ng utak
tumatakbo sa sobrang dami, sa sobrang lawak, di ba? Alam mo yun, kung strong personality pag-uusapan, napaka-strong ko, napakadaming challenges ang dumadating sa atin, pero never ko pong inisip yung challenges. Never ko pong pinroblema ang problema na dumadating sa akin. Hayaan mo yung problema sa'yo. Di ba? Kasi problema yung problema. Problema ka lang lalo. So, di ba? Alam mo, mag-pray ka lang, tapos gawin mo yung tama. Magugulat ka lang, may solusyon na. Diba? So ako po, hindi ako nagpo-focus sa mga bagay na alam ko naman na hindi magbibigay ng maganda, na hindi ka pakipakinabang. Diba? So yan, pinaka number 1 secrets, deepest way po. Diba? So, lahat nandito, laliman mo dahilan mo. Ano ba talaga dahilan mo? Bakit ka nag-save your system? Ano ba talaga yung gusto mo makuha dito? Diba? Bakit mo ba pinasok to? Para lang ba magka-jowa, magka-boyfriend, girlfriend? Para lang ba bumili ng iPhone 11, ng iPhone 12? Para lang ba bumili ng laptop? Para lang bumili ng kotse? Hindi eh. Diba? Pag gano'n lang yung goal mo, maniwala ka sa akin kapatid, konting challenge lang na binigay si ni Lord, bibitaw ka. Konting pagsubok lang na maranasan mo, konting rejection lang na may experience mo, bibitaw ka. Kasi bakit ang baw ng mo eh. Kailangan mong gawin, laliman lang. Diba? Sa lahat ng magulang na nandito, diba, mas bilisan mo, mas itodo natin. Kasi bakit yung mga anak natin lumalaki, ang bilis niyan lumaki. May magulang ka, matanda, mas kailangan mong itodo, mas kailangan mong sipagan, mas kailangan mong seryosohin. Bakit? Ang magulang natin, patanda ng patanda, hindi naman pabata ng pabata yan eh. Diba? So, kaya nga kanina sabi ko, bawal ang tamad. Bakit? Namuhunan ka pa. Nagnegosyo ka pa kung hindi mo naman i-workout. Namuhunan ka pa ng 135,000 kung hindi ka makikipag-cooperate. Diba? Ano yun? Nagtapon ka lang ng pera? Ganun ba tayo kayaman na nag-invest ka lang? Hindi naman ganun eh. Diba? Kumbaga, kaya nga ibinigay sa'yo ni Lord yung ganitong klaseng opportunity kasi alam niya kailangan mo to. Alam niya malaking tulong to sa'yo tsaka sa family mo. And alam niya na pag eto na-grab mo, kumita ka, magiging blessings ka sa maraming tao. Kaya kailangan kumita, kailangan maging successful. So paano ka magiging successful? Ayan o, family mo nag-aabang sa'yo. Asawa mo inaantay ko, anak mo inaantay ko, magulang mo inaantay ko. Diba? Kaya alam hanggat nabubuhay yung mga tao na mahal mo, please lang, mas bilisan mo. Kasi hindi mo masasabi, lagi mo tatandaan, ang buhay, family natin, yung mga mahal natin, lahat po yan, even ikaw, even ako, lahat tayo, pahiram lang ng nasa taas. Kaya please lang, hanggat nandyan, pinapahiram sa'yo, di ba, ng Panginoon, bigyan mo naman ng magandang buhay. Ipa-experience mo sa kanila yung maganda at deserve nila na buhay. Kasi hindi mo masasabi, baka bukas pagising mo, alam mo yun, baka nga hindi mo pa nakakausap yung parents mo, baka nga may sakit yan, hindi mo lang alam. Ayaw sabihin sa'yo kasi ayaw niya na may problema ka. Kasi alam niya, hindi mo kayang i-provide yung kailangan niya. Diba? Baka yung anak mo ngayon hindi nakapag-school kasi online, wala kang pang-enroll. Diba? Wala kang pambili ng laptop, wala kang pangkabit ng internet, sa sobrang hirap ng buhay, tas may pandemic pa. Diba? So, kailangan, alam mo yun, please lang, tingnan mo mamaya bago ka matulog, kapatid. Ito, lagi ko po yan sinasabi. Alam ko, paulit-ulit nyo itong naririnig sa akin for the sake ng bago. Bago ka matulog, kapatid, titigan mo yung anak mo, titigan mo yung asawa mo, titigan mo yung magulang mo. Kung hindi mo man yan kasama, tingnan mo yung mga picture nila. Lumingon ka sa paligid ng bahay mo. Yan na ba yung bahay na gusto mo para sa kanila? Diba? Kung nasa probinsya sila, habang buhay ba na magkahiwalay kayo? Eh, pwede naman magkasama kayo. Diba? Sa mga OFW nandito, diba? So, saludo ako sa inyo kasi grabe yung sacrifices na ginagawa nyo. Lumayo ka sa pamilya para lang kumita ng pera para sa family mo. Diba? Kaya mas itodo natin sa mga OFW kasi bakit? Kung may anak ka, ang hirap. Lumalaki yung anak mo nang di mo kasama. Diba? Ang daming pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan. Diba? Kaya alam mo yun, ngayon may chance ka na eh. So, pinaka-secret natin, laliman mo dahilan mo. So, seryosohin mo to. Diba, may asawa ka. Dapat isa na lang yung asawa mo. Diba? Yung iba kasi dumadalawa, dumatatlo pa eh. Diba? Yung anak mo, diba? So, stop ka muna gumawa ng bagong anak hanggat hindi, alam mo naman na hindi mo kayang buhayin kasi nakakaawa lang yung bata. So, alam mo yung paghandaan mo, mas masarap yung savings tayo and mas masarap
yung kumikita ka, alam mo, sobrang blessed and grateful ako sa negosyo na meron tayo. Kasi yung pangarap ko po dati, na time freedom, binigay po sa akin ng negosyo. Bakit? Ngayon, work from home. Kanina, sumisilip yung anak. O, di ba? Alam mo yung nagawa mo yung negosyo, kumikita ka ng pera, marami ka natutulungan tao. Pangalawa, kasama mo yung anak mo. Di ba? Kasi kung hindi ko pinasok negosyo, malamang abroad din ako eh. Malamang yan din ang papasukin ko. Kaya lang, buti na lang. Di ba? Hindi ako dinala ng Panginoon sa pagiging ganon. Di ba? Binigyan niya ako ng chance. Kaya tinitreasure ko talaga to. Kasi bakit? Ang sarap tumodo. Ang sarap pang negosyo pagkasama mo po yung family mo. Yung tipong matutulog kasama mo sila, sisilip ka sa kwarto nila, nandyan pa din sila. Di ba? As nanay, magpe-prepare ka ng meal nila. Breakfast, dinner, lunch. Di ba? Ang sarap kaya pag gano'n, may magulang ka. O, kung nasa probinsya man yan, ano man lang, every day, every month, every week, nakakapagpadala tayo. Diba? Ang sarap. Yung nai-experience natin, napapa-experience natin sa kanila yung mga buhay na gustong-gusto naman talaga nila. Kasi maniwala ka mamaya, kausapin mo sila, tanungin mo sila, ano ba gusto mong buhay? Ano ba yung gusto mong maranasan? Maniwala ka sa akin, nawiwindang ka. Lalo na yung mga bata ngayon, ay naku, tanungin mo yan. Ano gusto mong cellphone? Diba? Ano gusto mong regalo sa Pasko? O speaking of Pasko, magpapasko na. Papayag ka ba yung Pasko mo dati? Paulit-ulit na lang. Malayo ka sa kanila, hindi mo sila kasama, wala kayong handa, wala kang regalo sa kanila, wala kang kapera-pera sa Pasko. Papayag ka ba na gano'n na naman? Kasi ako, tinapos ko talaga yung ganyan. Ang hirap nang darating yung Pasko. Alam mo, matatapos yung taon. Diba? Imaginein mo, through the Savior's Power System, imaginein mo na lang. November ngayon, o November 20, o imaginein mo na lang, bago magpasko, medyo almost 1 month pa. What if, di ba, laliman mo dahilan mo, what if i-work out natin yung negosyo? What if seryosohin natin to? Ano man lang na mag-goal ka individually, at least man lang 50,000, 100,000 ngayong Pasko. Para man lang matapos yung 2020, di ba, na blessed pa din talaga tayo. Diba, na bago natin salubungin yung 2021, talaga namang ang ganda ng masaganang bagong taon natin. Diba, kaya ulitin ko po, laliman dahilan, diba, magkaroon ka ng pang long term na goal na kukunin natin dito para sa pamilya natin. And ayan po, isa sa prestigious award na talagang pinangarap ko yan, yung maging executive MLM awardees po ako ng company. So Sapphire, may Ruby pa po, may Black Diamond pa yan, so doon pa tayo pupunta. Diba? And then ayan, quarantine income, pakita ko lang din po, June, quarantine pa tayo niyan, 51,000. Diba? 1 week income, galing lockdown, balik ng Manila, another 25,000. And ito po, last September lang din po. Actually, sobrang distracted pa ako ng mga panahon na yan. Kasi alam mo ba't ako gigil na ina-advisean kita, na bilisan mo, na itodo mo, hanggat buhay yung pamilya mo, hanggat buhay yung magulang mo. Kasi po ako, may pinagdaanan ako matindi. Hindi para in-negative ka, hindi makaawa sa lahat na nandito. Pero dahil sabi ko nga, di ba, mas nakafocus ako sa solusyon, mas nakafocus ako sa mga bagay na pwede pang mangyari. So last August, my father died. So sudden dating nangyari, di ba? Pero alam mo yun, nakakatuwa talaga yung negosyo. Kasi kahit struggle ako ng mga panahon na yon, August 22 hanggang ngayon naman di ba? Pero wala kailangan mong lumaban kailangan mo ituloy yung hamon ng buhay Tama po ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, bilisan mo Kasi bakit? Ako, hindi naman ako nagsisisi na nawala na agad yung papa ko na, alam mo yun, kulang Kaya lang, sobrang dami ko pa kasing plano. Diba? Sobrang dami pa namin planong dalawa. Broken kami, hindi ako lumaki ng kasama siya, even ng family. Diba? Pero alam mo yun, ang galing lang ng Panginoon kasi talagang pinarealize siya sa akin na ituloy mo yung laban ng buhay mo. Diba? Kasi marami pang nag-aantay sa'yo, marami pang umaasa sa'yo. Kaya alam mo yun, kahit distracted ako ng buwan na yan, tuliro ako niyan, pero nag-pray lang ako sa Panginoon, hindi ko po in-expect, 'di ba? Na binigyan niya ako ng wake-up call. 'Di ba? Kasi imagine mo 110,000, hindi biro din sa labas yan dahil pandemic ngayon. Anong chance sa labas kumita ng 100,000? 'Di ba? Pandemic. Tapos halos ang effort ko hindi naman ganoon kagrabe kasi nga distracted pa ako niyan Pero sabi ng Panginoon, 'di ba? O hanggang ngayon para mag-isa ka totohanan. Diba, kasi bakit gusto maganda yung show. Alam mo so yung ganong sitwasyon, di ba? Kaya sabi ko, ang galing talaga ng negosyo sobrang ganda. Di ba? Kaya kapatid, ulitin ko hanggat nabubuhay, yung mga paglalaan mo ng goals mo, ito do mo na. Huwag mo nang hintayin na mawala pa sila kasi baka pagsisihan mo din.
'Di ba? Baka alam mo 'yon, baka hindi mo din ma-accept agad-agad kasi hindi biro ang mawala ng mahal sa buhay. Especially kung mahal na mahal mo yung taong kinuha sa iyo. Kaya lang kailangan mo i-surrender sa taas 'yan. 'Di ba? Kaya alam mo 'yun, ito doon na mas bilisan na natin. Tama ba? So September po 'yan, pagdating po ng October, 'di ba? So yung income nandoon na naman. So mamaya pakita ko sa iyo. Ito po, after ng 110, may 2 weeks income na binigay sa akin. Actually, ito muna. Ayan. So, September 110. Pagdating po ng October, binigyan na naman tayo ng chance na kumita. Diba? So, magkano po in may 3 accounts pa lang po yan, pero 15 po yung account ko. I earned 155,000 again. Diba? So, imagine mo from 110, naging 155,000. So, palaki ng palaki. Kaya wag mong isipin na COVID kasi may pandemic kasi, 'di ba? Wag mong isipin na nauna kasi sila, hindi po ganoon. So sabi ko nga, wag mong tignan yung mga negative sides, wag mong tignan na malulugi ka. Always think or makita kami mga brighter side na tinatawag natin. So think positive ka lang palagi, gawin mo yung part mo kasi alam mo 'yun. So top 3, actually yung top 2 namin nung time na yan si Ma'am Cecil, 'di ba? Sobrang bago. 'Di ba? Last September 28 lang po siya nag-join. Pero mas malaki po yung kinita niya sa akin. Kung ako po kumita ng 155,000, siya po kumita ng 157. Kaya, alam mo 'yun, sa lahat ng bago, wake up call yan sa'yo. Bakit? 'Di ba motivation siya sa'yo? Bakit? Sabi ko nga bago lang si Ma'am Cecil last 28 lang po ng September, pero nabigyan siya ng chance. Kumita siya ng 155,000 last month. Kaya sa lahat ng bago, paano ba ginawa ni Ma'am Cecil? Grabe referrals niya. Alam niyo po ba, ang direct niya, 19 directs last month lang. Refer lang siya ng refer talaga. Imagine mo, nakaka-challenge yung taong yun Diba? Kaya alam mo yun, walang nauna, wala pong nahuli. Kaya sa lahat ng bago, mas ma-motivate ka po. Kasi may mga andaming bago ang kumikita po talaga. Diba? So, even kami, pwede mo lagpasan yung income namin. Even yung pinaka-founder natin, Sir John Lee, pwede mo lagpasan yung income na meron. Kailangan lang, pangarapin mo, i-workout mo, diba? Makapag-cooperate ka, walang imposible, pwede sa mangyari ka. Diba? And, ayan po, so, ito, diba, last, nakaraan lang, kakakuha ko lang po. So, November 3. Diba? So, November 3 po, kumuha ko ng cheque ko, 85,000, 2 weeks income ko po yan. Diba? So, imaginein mo, November, 2 weeks, nakaraan lang, diba? Another 85,000. So, ganun kalakas ang Savers Power for System. Ganun kaganda ang Savers Power for System. Bakit? Ibig sabihin po, ilang account yan? 1, 2, 4 na account ko po yung kumita dyan. Kaya naging 85,000 po yan. So, advantage pa din talaga kapatid pag nakasettle tayo ng 15 accounts. Kasi instead na 76,000 lang isang account yung kikitain ko, dahil 4 na account, basta dagdagan siya. Tama ba? Sa advantage po tayo dun. And ang masarap na part po dyan, tingnan nyo po hindi para iyabang, gusto ko lang ma-inspire lahat. Okay? Kakaklik ko lang, kakakuha ko lang ng 85,000 last November 3. Pero, eto magandang part po dyan. So, last November, eto kaka-screenshot ko lang po, okay? So, nakita nyo, nandyan yung withdrawal natin. So, kakakuha ko lang ng cheque ng November 3 ng 85,000. Pero, yung account ko po until now, may bago na naman po siyang laman worth 108,000. Tsaka another 9,300. So, ang total po dyan, nasa almost 117,000. Pero, kung makikita mo, kakaklik ko lang, kakakuha ko lang ng 85,000. So, ganun kaganda ang negosyo. Sa negosyo natin, sa Savers Power for System, gusto ko lang i-remind lahat, napakaaga ng Pasko natin. Tama ba? Kasi, alam mo, nakakatuwang part, andito pa nga yung cheque ko na yan Diba? Hindi pa na-i-encash. Ayan So, magkano to? Kung makikita nyo po sa screen. Diba? Sa camera ko, tingnan nyo. 76,000. Hindi ko pa po nai-encash yan. Diba? So, ganun kasarap. And ang masarap na part dyan, okay, yung account ko, kung makikita nyo po, may another 108 na naman. Kasi bakit? Meron tayong upcoming na 1M possible po. So, may clicking tayo, December 18 ata, December 10, magkiklik tayo, may video shoot tayo na December 18. Diba? So, excited ako sumali sa video shoot ng ating team. Diba? So, magandang part po dyan, tinuloy-tuloy negosyo until now, consistent is the key. So, wag ka lang tatamarin. Sabi ko nga, walang puwang sa mundo ang katamaran. Tama? Kahit ang Panginoon ayaw sa taong tamad. So, maging masipag ka. Okay, gawin mo yung part mo, seryosohin natin siya. Diba? So, ayan yung nag-top earner ako sa grupo natin, top 3. Diba? So, tuloy-tuloy lang, top 3,
top 5 nakaraan, naging top 4, top 3, di ba? So, trabaho pa. Kasi may top 1 eh. Kaya naman natin kunin yung top 1 eh. Yung top 1 para sa lahat naman yan eh, tama? Ang top earner para sa lahat po yan. Di ba? And alam mo yung nakakatuwang part lang po, may sinama po ako dito na isang account ko. So, imaginein mo sobrang ganda ng negosyo. Kasi bakit? Kahit pandemic po, meron akong 2 months income dyan. So, 2 months income and 15 days po, I earn 308,000. Imaginein mo kapatid. Huwag mo nang tignan yung milyon na binalik sa akin ng mga nakaraan. Tignan mo na lang po yung nasa screen ngayon. 308, 2 months and 15 days. Eto tanong, magkano ba pinuhunan ni Ma'am Dayan? 135K. Literal nakabawi. Tama po ba? Kaya alam mo yun, huwag mo nang pagdadahan yung 15 ounce mo. Diba? Kasi imaginein mo anong negosyo sa labas. Diba? Ako na lang. Ano yung chance ko bilang sales lady? Na ngayong pandemic, di ba? Majority nga ng friend ko yung mga hindi pa nagtatry ng negosyo. Di ba? Ang dami ko nakikita, walang trabaho talaga. Alam mo, nakakalungkot lang. Di ba? Kaya lang, wala eh. Naging choice kasi nila yun eh. Kung ano man yung buhay na meron sila ngayon, choice nila yan eh. Decision nila yun ng mga nakaraang taon eh. Di ba? Parang tayo ngayon. Kung ano man yung meron tayo ngayon, decision kasi natin to eh. Bakit? Nag-try kasi tayo sa negosyo eh. Sumubo kasi tayo eh. Tama po ba? So, ganun siya kaganda. Kaya alam mo, sobrang blessed kasi imaginein mo, 2 months and 15 days, anong chances sa labas na kumita ka ng 300,000? Diba? So, konti na lang. Konti na lang. Kaya ako ang dami kong goal, ang laki ng goal ko sa team, diba? Sa personal, sa family. Alam mo, itutuloy-tuloy pa talaga siya. So, kailangan consistent talaga tayo, kailangan committed tayo, and kailangan nakikipag-coordinate and always keep communication po sa bawat isa. Wag po natin naalisin ang communication na yan. Diba? Kasi magandang part po dyan, ayan, so nasa negosyo ka na, you all have the chance, yung potential nandyan ka, diba? Yung skills meron na tayo. So alam mo yun, lagi kong sinasabi, kung pinanganak tayong mahirap at walang-wala, hindi natin kasalanan yun. Pero pag namatay kang mahirap, diba? Alam mo, namatay tayo sa mundo, na wala tayo sa mundo na pinamana pa natin yung lahat ng problema at kahirapan. Kasi bakit? Andito ka na eh. May chance ka na mabago buhay mo eh. Diba? Andito na ang laki ng chance mo. Tama ba? I-work out na lang po natin siya. Diba? So wag natin hayaan na opportunity na meron tayo ngayon ay lalagpas po sa atin yan. So hanggat kayong itodo, hanggat bata pa tayo, hanggat malakas tayo, hanggat safe tayo. Diba? Hanggat hindi tayo na alam mo yun, nalalagay sa alanganin, itodo natin. Diba? Para at least, alam mo yun, makapag-harvest ka na dapat mong i-harvest. Para at least po, yung mga bagay na gusto mo, makuha mo na para sa pamilya. Diba? And ayan, lagi ko po sinasabi, sobrang favorite ko po yung quotes na yan. All we have to decide is what to do with the time that is given us. So lahat tayo may 24 hours kapatid. Okay? Gusto ko lang i-remind yung bawat isa. Diba? Saan mo ba talaga inuubos or ginagamit ang 24 hours mo? Okay ba tayo doon? Kasi imaginein mo, may mga times, alam mo yun, sabi ko ngayon ko talaga ng taon tamad eh. Kasi minsan, hindi ko maisip, bakit kaya sila inuubos yung oras nila sa Netflix lang, sa YouTube lang, sa paglalaro lang, diba? Sa pagtambay lang. Kasi nung nag-start yung lockdown, alam mo, na-realize ko talaga to. Ang hirap pala maging tambay sa bahay. Diba? Buti na lang online tayo eh. Tama po ba? Kaya alam mo yun, maximize 24 hours. Kasi ako po talaga, everyday na experience ko yan. Kulang talaga sa akin yung 24 hours sa dami ng ginagawa. Kasi gusto ko na ma-maximize eh. Gusto ko productive. Every day is a productive day. Kasi kaya ka nga binigyan ni Lord ng chance na magising ngayong araw na to para maging productive ka, para maging mabuting tao ka, para gawin mo yung mga tama at dapat. Diba? So kung hindi natin gagamitin sa tama, yung 24 hours na pinagkaloob sa'yo ngayong araw, diba? Baka hindi mo baka alam mo yun, magulat ka na lang. Hindi ka nabigyan ng 24 hours. Wag naman. Tama po ba? So alam mo yun, sana lang, sa lahat po nandito, mas seryosohin mo yung negosyo. Diba? Sa lahat ng bago, hindi ka para i-pressure. Diba? Kaya lang kung gusto mo ng mabilisang resulta, mabilisang kitaan, maximize mo yung oras mo, dapat maging productive ka. Na kahit part-timer ka, walang issue doon. Diba? Kasi bakit? Referrals lang naman ang kailangan gawin. Online tayo, sobrang dali ng negosyo. Diba? Makipag-communicate ka palagi sa lahat ng mentor na meron ka ngayon. Huwag kang manawa. Makinig sa lahat ng gathering trainings. Huwag kang mainip sa resulta na gusto mong makuha. Pag sayo na. Pag deserve mo na, maniwala ka sa akin,
magtanim ka lang, itodo lang nating negosyo, 'di ba? Seryosohin lang natin siya, maging consistent ka lang. Hindi mo po mamamalayan kahit ayaw mo pa yung resulta. 'Di ba? Hindi mo po namamalayan yung blessings na yan dahil deserving ka na, ibibigay yan sa'yo. And pag binigay yan sa'yo, maniwala ka sa akin, once na na-accept mo or na-receive mo yung pagiging successful or yung blessings na gusto mo, please lang, pahalagahan mo po yan, gamitin sa tama, 'di ba? Maging blessing sa karamihan, wag maging madamot. Yung pera hindi nilalagay sa ulo, yung sasakyan hindi yan iniyabang sa daan, 'di ba? So maging blessings tayo, tama? Ang pera ilagay lang sa bangko, tama ba? Gamitin sa tama. Kasi bakit? 100% advice ko po sa inyo, 100% ingatan natin ang attitude natin kasi maraming tao na pag naka-receive na po ng malaking blessings, number 1 po na nababago is yung attitude nila. So ako po lagi kong pinagpipray sa lahat ng team natin, 'di ba, sa lahat ng members na nandito, na once na ikaw ay binlessed, 'di ba, alam mo yung prayers natin na maging tama or mapunta tayo sa tamang direction palagi. 'Di ba? Kaya ang sa akin, kung gusto po natin na maging consistent din ang blessings na nasa taas, lagi ka po mag-surrender sa Kanya. So everyday maging thankful ka sa Kanya, lapit ka sa Kanya, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya, and then syempre sa mga bagay na hindi pa binibigay, always be grateful po. Maliit man or malaki ang blessings na meron ka, maging thankful ka and maging grateful ka. Kaya alam mo yon, huwag kang maiinip sa resulta na meron ka. Kasi darating yung para sa'yo, pag oras mo na, panahon mo na, ibibigay yan sa'yo, and wag na wag ka rin pong maiinggit, 'di ba, sa lahat ng mga nasa paligid mo na kumikita na ng malaki, na may sarili ng sasakyan, na may maganda ng buhay, may mga malalaki ng bahay, huwag ka pong maiinggit doon. So, ang kailangan mong gawin is ma-motivate tayo sa kanila, ma-motivate tayo, ma-inspire tayo sa mga taong nakakagawa, ma-inspire tayo sa mga taong kumikita ng malaki, 'di ba? Humingi tayo ng advice sa kanila, hingi tayo ng mga techniques sa kanila or strategy para mangyari po sa atin yung nangyayari sa kanila. 'Di ba? And lastly, maging matured po tayo. Kasi ngayon po hindi na tayo literal na kagaya ng dati. So ngayon tayo ay mas naging matured na, 'di ba? So ngayon tayo ay mas kailangan ng itodo. Kasi imaginein mo, di ka ba kinikilabutan sa mga nangyayari sa mundo? Tama po ba? Kaya alam mo 'yon, wag mong hayaan na maubos yung oras mo sa walang kwentang bagay. So always maximize your time, gamitin sa tama, inuulit ko po 'yan, and wag na wag makalimot sa nasa taas. Tama po ba? Kasi pag nakalimot ka, katapusan na natin yan. Tama po ba? So, alam mo yun, pahalagahan lahat. I-treasure yung negosyo na meron ka ngayon. Respect mo yan. I-treasure mo yung parents mo. I-treasure mo yung family mo. I-treasure mo yung accounts mo. I-treasure mo especially po yung grupo na napuntahan mo. Maswerte ka. Kasi bakit? Nasa Savior's Power System ka na po. Ang dami sa labas hindi pa nakikita yung opportunity na nakita na natin. And marami din po dyan na nakita na yung opportunity. Hindi nga lang po sila makapag-start. Kaya we're so blessed, we're so lucky, we're so grateful na nasimulan na natin ang negosyo na meron tayo ngayon. So kailangan lang i-treasure, and wag na wag kang papayag na hindi ka kikita or hindi ka magiging successful sa negosyo na to. Okay po ba tayo doon? So ang lagi natin sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa din po ang gawa. 'Di ba? Wag kang mag-expect ng malaking blessings, ng malaking income kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo ginagawa yung part mo at sobrang liit ng effort mo. So wag na wag ka magbibilang ng effort, 'di ba? Todo lang everyday. Gawin mo lang yung tama everyday, 'di ba? Sundin mo lang yung mga instructions sa'yo ng mentor mo. So di mo namamalayan dahil na ma-master mo yung negosyo unti-unti, di mo po namamalayan kapatid. Lahat pala ng bagay na gusto mo, hawak mo na po pala yan. Tama po ba? So actually, I'm almost done, di ba? So thank you po sa lahat ng nakinig. Thank you po sa lahat ng talaga nag-focus, 'di ba? Nakikita ko sa screen, check ko po yung gallery natin, 'di ba? Halos alam mo 'yon, 'di ba? Yung iba gusto nang kumain, pinipigilan kumain, 'di ba? Yung iba talaga kahit naka-duty, nakikinig pa din po. Sobrang thank you po sa lahat ng naglaan ng oras, sa lahat ng commitment and effort, 'di ba? Yung internet natin na nilaanan mo, 'di ba? So, wag ka lang mapagod umattend ng mga ganitong gathering. Kasi kailangan po natin ito. Tama po ba? Sabi ko nga, ang isang bagay na nagiging mahirap pag mag-isa ka lang. Pero pag ang isang bagay, ginawa na napakaraming tao, nagiging madali po yan. So lapit ka sa team, di ba? So once again, thank you so much. I hope po na-inspire ko kayo. I hope po na-motivate ko kayo. I hope po may na-share ako sa inyo na malaking pwedeng maitulong
sa negosyo ng bawat isa. So to God be the glory. Thank you so much po and God bless po sa lahat ng members ng ating Savior's Power for System. Okay po ba tayo doon? So once again, my name is Miss Diana Jobli and I am one of the co-founder and isa po ako sa pwedeng tumulong mag-guide at pwedeng malapitan ng karamihan po sa atin. Okay po ba tayo doon? So yun lang po. May isa po kasi magta-talk, si Sir Mark. So pwede ko na po ba idiretso or si Sir Erwin muna? Ano po? Sir Erwin na po. Si Sir Erwin. Okay, so back to you, Sir Erwin. Thank you so much po. Okay. Yan. Hello guys. Yan, okay. So marami ba natutunan? Yan, okay. Actually, di ba? So sobrang daming wisdom na natutunan ngayong gabing ito kasi sa totoo lang, learning from experience sobrang importante yan, di ba? Actually, majority ng talk ni Miss Dayan, okay, based lang to sa mga pang-araw-araw niyang activities, di ba? So nag-gain niya yung knowledge, yung skills dahil araw-araw niya ginagawa. Whether, alam mo yun, yung tipong may mag-join man, may hindi, di ba? So, alam mo yan, yung tipong wala siyang, kumbaga hindi pinapansin yan eh. So, lagi natin tatandaan, mas mag-focus tayo sa growth. Okay? So, sa lahat, ulitin ko ulit, mag-focus tayo sa growth. Hindi ka mag-grow the moment na, alam mo yung tipong hindi mo gagawin yung part mo. Okay? So, alam mo yun, tanggalin natin yung takot sa kaduda. Share lang natin yung negosyo. Kasi hindi mo malalaman kung yung taong kakausapin mo, kung sasali or mag-join yan. Lalo, kung hindi natin bibigyan ng opportunity yung sarili natin na kausapin sila. So, lagi natin tatandaan, mas mag-focus tayo dun sa mabuting intention na makatulong. Kasi lagi natin tatandaan, kasi minsan dumadating yung time pag inisip natin na para sa pera kung bakit tayo kakausap ng tao. Sigurado doon ka papasok yung takot mo, doon yung magdududa ka, di ba? Doon yung tipong mahihirapan kang mag-approach, di ba? Mahihirapan kayo open yung negosyo kasi bakit? Naka-mindset ka na ang goal mo is pagkakakitaan mo yung tao, tama ba? Pero kung ang mindset natin is napakalinaw at ang intention natin ay makatulong, sigurado ko, alam mo yun, hindi mo naiisipin kung sasali siya o hindi. Kasi bakit? Ang bottom line is ginawa mo yung part mo para matulungan siya. Tama po ba? At lagi natin tatandaan, okay, pag umaksyon tayo, nandun yung learning lagi. Okay? Pag hindi ka umaksyon, yung learning hindi siya mangyayari. Okay po ba yun? Magdesisyon na tayo, nagagalaw na tayo ngayon. Kasi sa totoo lang, yung hindi ka gumalaw, hindi ka nag-take ng action, desisyon na rin siya. Okay? Desisyon na rin siya. Okay po ba yun? So this time around, okay, yung umaksyon ka, desisyon din yan. Okay po ba yun? So mamili ka sa desisyon na gagawin mo. Yun ba yung tipong magdedesisyon ka, a-action ka, o magdedesisyon ka na hindi ka a-action? So parehas lang siya. Pero one thing is for sure, okay, yung isa doon pwedeng magbigay sa'yo ng resulta, yung isa hindi. Okay po ba yun? So mas piliin na natin yung bagay na pwede magbigay ng result sa atin. Okay po ba yun? So napakaraming natutunan, isang masustansyang gabi na naman ng kaalaman, okay, na nagets ng lahat, okay? And then I hope na sana yung natutunan natin, may apply natin yung learnings para bukas. Okay po ba yun? So siguro with that, okay, so gawin na lang natin, picture taking muna tayo, okay? Para bago tayo magtapos, okay, at least, tayo. Yan, okay guys, open nyo na lang po yung inyong mga camera. Okay? And then at the same time, sign po tayo ng 4. Yan, screenshot natin. 4. Smile.